Hindi mo ito na-click ng basta-basta. May isang bahagi sa loob mo na alam na may tahimik na pagbabago nang nagsisimula. Matagal mo nang pasan ang responsibilidad, pag-asa, at pagtitiyaga, pero pakiramdam mo, laging nahuhuli ang gantimpala, halos hindi mo na makita. Gayunman, nagpatuloy ka pa rin. Nagtiwala ka na balang araw, may magbabago rin. At ngayon, may isang sandaling nakatayo mismo sa harap mo, banayad pero makapangyarihan, madaling lampasan kung hindi ka nagmamasid. Hindi ito tungkol sa swerte o pagkakataon. Ito ay tungkol sa tamang oras. Ang isang financial turning point ay hindi laging dumarating ng maingay. Minsan, bumubulong lang. At kung nakikinig ka ngayon, natagpuan ka ng mensaheng ito sa eksaktong sandaling kailangan mo ito. Dumarating ang isang sandali sa buhay na hindi ina-announce ang pagbabago, tahimik lang nitong inaayos ang lahat. Para sa iyo, matagal nang nabubuo ang yugtong ito sa ilalim ng ibabaw, higit pa sa iyong namamalayan. Ginawa mo ang dapat gawin, kahit mabagal ang progreso at tila malayo ang pagkilala. May mga panahong tinanong mo ang sarili mo kung may patutunguhan ba talaga ang lahat ng pagsisikap mo. Ngunit ang hindi mo nakita noon ay kung paano ang bawat hakbang, bawat pagkaantala, at bawat sandali ng pagtitiyaga ay humuhubog ng mas matibay na pundasyon. Hindi ito ang uri ng turning point na dumarating sa biglaang himala o maiingay na pangako. Dumarating ito sa pamamagitan ng linaw. Sa isang pagbabago ng pananaw kung paano mo tinitingnan ang oportunidad, ang halaga, at ang sarili mo. Ang paparating na taon ay may ibang enerhiya, hindi nagmamadali, hindi magulo, kundi may malinaw na layunin. At habang unti-unting nagbubukas ang bagong kabanatang ito, inilalagay ka sa posisyon upang tahakin ang isang landas sa pananalapi na pinaghirapan, nakaayon sa iyo, at sa wakas abot kamay na. Yenzi, mahabang paghihintay, bakit parang nakatigil Pera? Sa mahabang panahon, pakiramdam mo ay ginagawa mo naman ang lahat ng tama, pero kahit ganoon, laging parang kulang ang resulta. May pumapasok na pera, pero hindi ito nagtatagal. May mga oportunidad na dumarating, pero nawawala sa huling sandali. Maaaring sinisi mo ang timing, ang sitwasyon, o maging ang sarili mo. Tahimik mong natutunan kung paano mabuhay sa pagtitiis imbes na umunlad. At ang ganitong klase ng paghihintay binabago ang isang tao. Mas naging maingat ka. Mas responsible. Natutunan mong iunat ang kung anong meron ka, tumanggi minsan sa sarili mo, at magdala ng bigat ng hindi nagrereklamo. Maaaring hindi napansin ng iba kung gaano karami ang pinagsasabay-sabay mo, pero ramdam mo iyon araw-araw. May mga sandaling pilit ang pagiging positibo, mga panahong mabigat ang pananampalataya. Pero kahit ganoon, nagpatuloy ka. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang bahaging ito ng iyong paglalakbay. Ang tila pagkapigil sa daloy ng pera ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Hinuhubog ng mga pagkaantala ang iyong paghusga. Tinuturuan ka ng mabagal na takbo ng pagkilatis. Inihahanda kang kilalanin ang tunay na halaga, hindi lang basta humabol sa pera. At kahit minsan ay parang hindi patas, may mahalagang nabuo sa loob mo, katatagan na may kasamang kamalayan. Maraming tao ang sumusuko sa yugtong ito. Nawawala ang tiwala. Humihinto ang paniniwala na may magbabago pa. Pero ikaw, hindi. Kahit may mga pagdududang sumisingit, may mas malalim na bagay sa loob mo ang nagpanatiling matatag. At ngayon, kapag binalikan mo, malinaw na hindi na sayang ang mahabang paghihintay na ito. Ito ang pundasyon. Dahil kapag nagsimulang gumalaw ang pera sa ibang paraan, kapag tuluyang nag-aliin ang mga oportunidad, handa ka nang harapin ang mga ito ng may linaw, hindi takot, at may kumpiyansa, hindi desperasyon. Yan ay hindi nakikitang pagbabago, tahimik nag-iba ni enerhiya. Ang hindi mo namalayan sa panahon ng paghihintay ay may nagsimula ng gumalaw. Hindi sa paligid mo kundi sa ilalim ng lahat. Habang tila walang nagbabago sa ibabaw, ang enerhiyang humuhubog sa iyong mga sitwasyon ay dahan-dahang umaayon. Ganito talaga nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi maingay. Hindi biglaan. Kundi banayad na pagkakaalin. Maaaring may napansin kang maliliit na senyales na hindi mo maipaliwanag. Isang pag-uusap na nanatili sa isip mo. Isang ideyang paulit-ulit na bumabalik. Isang pakiramdam na nagsasabing huminto muna imbes na magmadali, magmasid imbes na mag-react. Hindi random ang mga sandaling ito. Mga pahiwatig sila, banayad na paalala na inaayos ang direksyon ng iyong landas. Ang mga pagbabago sa pananalapi ay hindi laging nagsisimula sa pera. Nagsisimula sila sa pananaw. Sa timing.
Sa unti-unting kamalayan kung ano ang hindi naangkop at kung ano ang dahan-dahang binibigyang daan na pumasok. Ang frustrasyong dati mong nararamdaman ay napapalitan na ngayon ng linaw. Nagsisimula kang makakita ng mga pattern kung saan dati ay puro hadlang. Napapansin mo ang mga pagbubukas kung saan dati ay parang selyado ang mga pinto. Binago rin ang hindi nakikitang pagbabagong ito kung paano mo dinadala ang sarili mo. Hindi mo na hinahabol ang lahat. Pinipili mo na. Hindi ka na tumutugon mula sa takot, kumikilos ka na ng may intensyon. At ang panloob na recalibration na ito ay mahalaga dahil sinusundan ng pera ang katatagan, hindi ang kaguluhan. Umaayon ang oportunidad sa kamalayan, hindi sa desperasyon. Walang dramatikong sandali ang nag-anunsyo ng pagbabagong ito. Walang nagsabi sa'yo, ito na. Ngunit narito ka ngayon, nakatayo sa gilid ng isang bagong simula, may kakaibang pakiramdam na hindi mo palubos maipaliwanag. Ganito gumagana ang alignment. Dumarating ito ng tahimik, naninirahan ng marahan, at inihahanda ka para sa isang turning point na natural, hindi pilit. Iyan ni turning point, isang desisyon yan babago ang lahat. Dumarating ang sandali sa bawat mahabang paglalakbay na hindi na pwedeng manatiling nakatigil. Hindi dahil may pumipilit sa'yo, kundi dahil may isang bagay sa loob mo ang biglang luminaw. Ang turning point na ito ay hindi dramatiko sa panlabas. Walang engranding anunsyo. Walang bigla ang himala. Isang desisyon lang, tahimik pero hindi na mababawi. Para sa'yo, dumarating ang sandaling ito matapos ang pagninilay. Matapos mong maunawaan kung ano ang hindi mo na kayang tanggapin. Nakikita mo na ngayon na ang pagpapatuloy ng parehong mga pattern ay magbubunga lang ng parehong resulta. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ka na natatakot pumili ng iba. Handa ka na. Maaaring ang desisyong ito ay ang pagsasabi ng kung saan dati ay nag-aalinlangan ka. O ang pagsasabi ng hindi kung saan dati ay nagtitiis ka. Maaaring ibig sabihin nito ang pagtiwala sa sarili mong kutob imbes na maghintay ng kumpirmasyon mula sa iba. Ano man ang anyo nito, panloob muna ang pagbabago at doon nanggagaling ang lakas nito. Tumutugon ang universo sa linaw. Kapag tumalas ang iyong intensyon, nagsisimulang mag-ayos ang mga pangyayari. Ang mga oportunidad na dati tila malayo ay nagsisimulang lumitaw sa mga paraang abot kamay. May mga tulong na dumarating ng hindi inaasahan. Ang timing ay umaayon sa paraang halos parang sinadya. Hindi dahil biglang nagbago ang swerte, kundi dahil ikaw ang nagbago. Ang turning point na ito ay hindi tungkol sa pabigla-biglang panganib. Ito ay tungkol sa nakaayon na pagkilos. Sa pag-usad ng may kamalayan, hindi takot. Hindi ka na tumatakas mula sa kakulangan, tumutungo ka na sa katatagan. At ang pagkakaibang iyon ang nagpapabago sa lahat. Kapag nagawa na ang desisyong ito, wala nang balik sa dati. Hindi dahil perpekto na agad ang buhay, kundi dahil hindi mo na kinukwestiyon ang direksyon mo. At ang kumpiyansang iyon ang nagiging daanan, isang pintuang tinatahak mo ng kalmado, alam mong ang nasa unahan ay hindi basta-basta lang ito ang bunga ng lahat ng natutunan mo hanggang sa sandaling ito. Kwento ng pera, paano nagsisimula Benji Daloy? Kapag nagsimulang gumalaw ang pera, hindi ito laging parang bigla ang yaman. Mas madalas, parang ginhawa muna ang pakiramdam. Isang pagluwag. Isang tahimik na pakiramdam na hindi na nakaipit ang lahat gaya ng dati. Para sa iyo, nagsisimula ang pagbabagong ito ng banayad sa pamamagitan ng isang oportunidad na iba ang pakiramdam kumpara sa mga nauna. Hindi minamadali. Hindi pilit. Isang bagay na umaayon sa kung sino ka na ngayon matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Napapansin mong mas malinaw na ang mga desisyon. Hindi ka na kumikilos dahil sa pagmamadali. Sinusuri mo na ang mga bagay mula sa mas malalim na pag-unawa. At dahil dito, ang perang nagsisimulang dumating sa iyo ay may ibang enerhiya. Hindi ka nito inuubos. Sinusuportahan ka nito. At mas tumatagal ito kaysa noon. Maaaring dumating ang daloy na ito sa pamamagitan ng bagong papel, isang responsibilidad na inayos muli, o isang pagkakataong dati tila hindi mo maaabot, pero ngayon ay natural nang umaangkop sa buhay mo. Maaari rin itong manggaling sa direksyong hindi mo inaasahan dahil lumawak na ang pananaw mo. Hindi mahalaga kung saan ito nagmula, kundi ang katatagang dala nito. Mas kayang hawakan ang mga bayarin. Mas nagiging posible ang pagpaplano. Unti-unting nababawasan ang bigat sa isip tungkol sa pera. Kasabay ng pagbabagong ito ang kumpiyansa. Hindi yung maingay, kundi yung tahimik pero matatag.
Tumitigil ka na sa pagdududa sa sarili. Hindi mo na pakiramdam na lagi kang humahabol. Sa halip, nakaugat ka na. Kaya mo. At ang kumpiyansang ito ay nagiging magnetiko. Napapansin ito ng mga tao. Tumutugon dito ang mga oportunidad. Nakikilala ito ng pera. Mahalagang maunawaan na hindi nagsimula kagabi lang ang daloy na ito. Ito ang resulta ng pagkakaalin na sinabayan ng paghahanda. Ang pagtitiyagang pinagdaanan mo ay nagturo ng disiplina. Ang mga pagkaantala ay humasa sa iyong kamalayan. Kaya ngayon, kapag dumarating ang pera, alam mo na kung paano ito hawakan nang walang takot o guilt. Ganito nagbubukas ang tunay na financial turning point, hindi bilang bigla ang pag-akyat, kundi bilang isang napapanatiling ritmo. Isang daloy na dahan-dahang binubuo. Isang daloy na ibinabalik ang tiwala mo sa sarili. At habang nagpapatuloy ito, may isang makapangyarihang bagay kang napagtatanto, hindi ka na lang basta nabubuhay para makaraos, sa wakas, may binubuo ka ng tatagal. Kumpirmasyon ng tadhana, igiyulay itinakda para deire. May mga sandali sa buhay na biglang nagiging malinaw ang lahat, hindi dahil naging madali ang landas, kundi dahil eksakto ang timing. Isa ito sa mga sandaling iyon. Kapag binalikan mo, makikita mo kung paano ang bawat pagkaantala, bawat pagliko ng direksyon, at bawat saradong pinto ay tahimik na gumabay sa iyo patungo sa yugtong ito. Ang dating tila malas, ngayon ay lumilitaw bilang pagkakaalin. Hindi ito tungkol sa swerte na basta na lang pumili sa iyo. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Hindi ibinibigay ng universo ang katatagan sa kalituhan. Tumutugon ito sa linaw, sa paglago, at sa panloob na trabahong ginawa mo kahit walang nakatingin. Natutunan mo ang pagtitiyaga, responsibilidad, at tiwala hindi lang sa proseso kundi sa sarili mo. Kaya iba ang pakiramdam ng turning point na ito. Hindi nito niyayanig ang pundasyon mo, pinatitibay nito. Hindi ka nilalamon ng mga dumarating na biyaya. Kaya mo silang tanggapin. At iyon ang pinakamalinaw na palatandaan na ito ay itinakda talaga para sa iyo. Hindi kailanman nilayon ang paglalakbay mo na maging kapareho ng sa iba. Sinasadya ang mga detour. Inilayo kanila sa mga shortcut na mas mahal ang magiging kapalit sa huli. At ngayon, habang nagsisimulang mabuo ang katatagan, hindi ito banyaga sa pakiramdam. Pamilyar ito, parang isang bagay na matagal mo nang tinatahak nang hindi mo lang napapansin. Ganito kumikilos ang tadhana, tahimik, responsable, at may layunin. Hindi para subukin ka, kundi ilagay ka sa tamang posisyon. At habang patuloy na nagbubukas ang yugtong ito, naaalala mo ang isang simpleng katotohanan, walang pinagdaanan mo ang nasayang. Inihanda ka ng bawat hakbang para sa kung ano ang kaya mo nang hawakan ngayon. At doon mo nalalaman ang sandaling ito ay para sa iyo. Tahimik e gabay, yan dapat gawin ngayon. Kapag nagsisimula ng magbago ang takbo ng mga bagay, kadalasan ang unang instinct ay magmadali, kumilos agad, siguraduhin ang lahat ng sabay-sabay. Pero ang yugtong ito ay hindi humihingi ng pagmamadali. Kamalayan ang hinihingi nito. Ang gabay ngayon ay simple pero makapangyarihan, manatiling present. Pansinin kung ano ang nagbibigay ng katatagan, kung ano ang umaayon sa iyo, at kung ano ang tahimik na sumusuporta sa linaw ng isip mo. Ito ay sandali ng intensyon, hindi ng pressure. Hindi mo kailangang pilitin ang resulta o patunayan ang kahit ano. Ang gawain sa harap mo ay tungkol sa consistency, sa pagpili ng mga hakbang na nagpapatibay sa katatagang nagsisimula mo ng maramdaman. Mas mahalaga ang maliliit na desisyon kaysa sa mga dramatikong galaw. Ang paraan ng pamamahala mo sa oras, enerhiya, at mga resources mo ngayon ang nagbibigay ng tono sa kung ano ang patuloy na lalago. Bigyang pansin kung ano ang umuubos sa iyo at umatras mula rito ng walang guilt. Hindi na lahat ay karapat-dapat sa oras at atensyon mo. Natututo ka ng ingatan ng momentum, hindi lang likhain ito. At ang pag-iingat na ito ay tanda ng pagiging mature, hindi ng takot. May papel din ang tiwala dito. Tiwala sa kung ano ang nagbubukas, at tiwala sa kakayahan mong tahakin ito. Napatunayan mo na ang iyong katatagan. Ngayon, kumpiyansa naman, tahimik na kumpiyansa. Iyong hindi nangangailangan ng pagpapatunay, pero alam kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Ang gabay na ito ay hindi naglilimita, ito ay nagpapaugat. Pinananatili ka nitong nakaayon sa daloy na pinasok mo. Sa pagpiling maging mapagmasid imbes na padalos-dalos, nagiging natural ang pag-usad imbes na nakakapagod. At ang balanse na iyon ang nagsisiguro na ang turning point na ito ay hindi kukupas, kundi lalo pang titibay sa paglipas ng panahon.
Dito bumabalik sa buong ikot ang paglalakbay. Hindi sa pamamagitan ng biglaang pagtatapos, kundi sa isang matatag na simula. Hindi ka na nakatayo sa kawalan ng katiyakan, nagtatanong kung may magbabago pa ba. Nakatayo ka na sa kamalayan, alam mong nagsimula na ang pagbabago, at unti-unti itong nagbubuka sa takbong idinisenyo para sa katatagan, hindi kaguluhan. Ang financial shift na nararanasan mo ngayon ay hindi para baguhin ka bilang tao. Ito ay narito upang suportahan kung sino ka na. Bigyan ka ng espasyo para huminga, magplano, at umusad ng walang palaging tensyon. At iyon mismo ay makapangyarihan. Kapayapaan sa usaping pera ang nagbabago kung paano ka humaharap sa bawat bahagi ng buhay. Habang nagbubukas ang bagong kabanatang ito, tandaan mo, hindi mo kailangang magmadali. Ang paglago na tumatagal ay hindi humihingi ng pagmamadali, tumutugon ito sa malinaw na intensyon. Manatiling nakaugat sa linaw na natamo mo. Hayaan ang kumpiyansa na pumalit sa pagdududa. Hayaan ang tiwala ang gumabay sa iyong mga desisyon. Dumaan ka na sa pagtitiyaga, paghahanda, at pagkakaalin para makarating dito. At ngayon, ang landas sa unahan ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng sarili, kundi sa pagbuo ng isang bagay na napapanatili. Isang bagay na sumasalamin sa lahat ng pagsisikap na nauna mo nang inilaan. Ito ang iyong turning point. Hindi dahil biglang naging madali ang lahat, kundi dahil hindi ka na naliligaw. Alam mo na kung saan ka papunta. At ang kaalamang iyon ang nagpapalit ng oportunidad tungo sa realidad. Humakbang ka ng kalmado. Tanggapin ang pinaghirapan mo. At hayaan mong magbukas ang kabanatang ito ng may layunin dahil hindi lang ito bagong yugto. Ito ang bunga ng lahat ng naging ikaw.